Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Sana po, tanggapin mo yan, paniwalaan mo yan, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Konting recap lang tayo muna, Malinaw pa po ang aking pagsasalita. Ano ba nangyari kahapon sa kwento natin kahapon? Kasi dito sa umpisa ng ating kwento, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Bakit nagmamadali? Ano nangyari kahapon? Sige, kayo muna mag-uusap. Mag-usap kayo, Gisingin niyo yung katabi ninyo, ha? Isip. Sige, mga 30 minutes. Sirit na? Okay. Kahapon, narinig na natin yung kwento kung ano talaga ang totoong nangyari. Kung ano talaga ang totoong kwento tungkol kay Maria. Hindi siya nagloko, hindi niya niloko si Jose, hindi siya pumatol sa iba. Pero siya ay nabuntis dahil sa kagagawan ng Espiritu Santo. At yan ay ipinahayag sa kanya ng anghel ng Panginoon na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang tanong ni Maria, paano mangyayari ito? Kasabay na siguro ng paano mangyayari yan, hindi pa kami nagsisiping ni Jose. Nakatakda pa lang kaming ikasal. Paano to? Kaya sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu, lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So mula doon sa tanong na paano to? Anong gagawin ko? Paano yan? Para bang, problema to. May malaking problema na pagdadaanan si Maria. Pero sinabi ng anghel, tandaan mo, doon lang niya nalaman yung pinsan mo, si Elizabeth, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Si Maria, kakarinig lang ng balita na mabubuntis ka. Nalaman niya, 6 na buwan na palang buntis ang kanyang matandang pinsan na si Elizabeth. Anong ginawa ni Maria? Pinuntahan niya agad si Elizabeth para ito ay tulungan. At sa presensya ni Maria,
sa kanyang pagdating doon sa bahay nila Elizabeth, napuspos ng galak si Elizabeth, napalundag sa tuwa kahit yung sanggol na nasa tiyan ni Elizabeth ay naramdaman yung presensya ni Maria. At hindi lang si Maria, kundi yung dala-dala ni Maria na nasa kanya ng sinapupunan. Naintindihan pa ba? Okay pa tayo? Sinisikap kong daan-dahanin para maging malinaw. Kasi magandang makita natin ito, no? Si Maria, mayroong pinagdaraanan, pero pinili pa rin niya na pumunta kay Elizabeth at paglingkuran si Elizabeth, tulungan si Elizabeth na mayroon ding pinagdaraanan. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may problema. Di ba? Ano ba nangyayari kasi kadalasan? Kapag may problema tayo, ano nangyayari? Nakasentro na sa ating sarili ang mundo, na para bang tayo lang ang may problema. At napipigilan tayong tumulong sa iba dahil mas iniisip natin, bakit? May problema din ako Kaya tuloy, sa tuwing pumupunta tayo sa ibang lugar, sa ibang bahay, kaya mismo sa pamilya natin, kapag pumupunta tayo, ano ang nagiging dala natin? Dinadala natin lahat ng problema, binibigay natin lahat ng problema. Nakukuha ba? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may pinagdaraanan. Kasi maganda itong bagay na ito na matutunan natin kay Maria. Di ba? Yung sa kanya, pwede pa yan, isang tabi muna natin. Hindi naman inaalis ni Maria. Hindi inaalis kay Maria ang problema. Hindi inaalis kay Maria na pagdaraanan niya itong napakalaking sitwasyon na ito ng kanyang buhay. Pero sa ngayon, sa ngayon, ang may kailangan ay si Elizabeth. Sa kanya haharapin yung kanya. Pagkatapos niyang madala kay Elizabeth ang Diyos. Matapos niya na iparamdam sa komunidad, doon sa bahay nila Elizabeth, na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya nga, dala-dala ni Maria. Ito yung lagi natin dapat nadala. Nasa atin ang Diyos. Kaya nga, sa pagdiriwang natin ngayon, naghahanda tayo. Ano ba ang kayo, marami sa inyo, pupunta sa mga ninong, ninang, pupunta sa mga reunion, pupunta sa mga pagkikita-kita. Pero ano ang dadalhin mo? Yun yung maganda rin. Ano ang maibibigay mo? Hindi yung kung ano ang kukunin mo para sa iyo. Hindi lang basta tatanggapin kasi kadalasan nagdidiman tayo na ito ang dapat nyong ibigay sa akin. Hindi lang ikaw ang iniwan ng asawa. Hindi lang ikaw ang iniwan ng magulang. Hindi lang ikaw ang may HIV. Hindi lang ikaw ang may AIDS. At lalong-lalo na, tinan niyo mga katabi ninyo, hindi lang ikaw ang walang pera. Marami. Pero ibig sabihin, huwag mong isentro lang sa iyong sarili. Kahapon po, hindi ko alam kung sabi kasi nila, ako, Father, huwag ka na muna magmisa. Sabi, paano yun? Marami nga natutulog sa misa ko. Kawawa naman sila. Kaya po ako naka-face mask,
Kasi kahapon, nagpunta po ako ng doktor. No? Kahapon, nagsimula akong mag-face mask. Mayroon po akong Bell's palsy. Pangalawang araw na po ito. No? Kaya ako nagpa-face mask kasi hindi ko mapigilan, hindi makontrol. Medyo tumatabingi yung ditong part. Magmimisa ba ako o hindi? Kaya sana malinaw pa rin. Kaya kanina paggising ko, salamat sa Diyos. Sinicheck ko, okay pa. Naiintindihan pa. Salamat sa Diyos. Sabi, bihirang tao, kokonting tao ang nadadapuan ng viral na ito. Kasi pag umihina ang resistensya, immune system, tapos ang dami mo pang iniisip, kaya medyo natamaan tayo. Pero hindi lang ako ang may Bell's palsy. At hindi ito yung katapusan na, hindi, bahala na kayo dyan, magmuwak-wak ako dito. Hindi. Kasi baka ngayon, marami ang nangangailangan, higit na nangangailangan makarinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo. At kadalasan din, yung ating mga problema, natutugunan, nasusolusyonan sa pagtulong natin sa kapwa. Sa pagbisita natin sa kapwa. Ganyan kahiwaga, Ganyan ang hiwaga at misteryo o paraan ng Diyos para sagutin din ang iyong problema. Balik tayo kay Maria. Si Maria, batang-bata pa, ngayon buntis. Si Elizabeth, matandang-matanda na, ngayon buntis at manganganak na. Maraming matututunan si Elizabeth at si Maria kay Elizabeth kung paano magdalang tao, kung paano manganak. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang matutunan? Diba? Kaya sa atin din, tumingin ka lang sa paligid, makikita mo rin ang sagot ng Diyos sa iyong mga dasal. Makikita mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Kaya unang-una, kung mayroon kang problema, mayroon kang pinagdadaanan, na wala namang ibang pwedeng unang-unang makaunawa sa iyong damdamin, sa iyong pinagdaraanan, tulungan mo ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan kunin lahat ng atensyon. Hindi mo kinakailangan na dapat ikaw lahat ang pagtuunan ng pansin. Unang-una, lumabas ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Sa ganung paraan, makakatulong ka rin sa iba, lalong-lalo na dalhin mo ang mabuting balita. Mas maging mabuti ka kapag, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng hindi maganda o masama. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maging mabuti ka. Ayaw niyo na naman, ha? Anong dahilan? Bakit tayo mas pipiliin natin maging mabuti? Dahil tayo ay unang-unang pinagpala ng Diyos. Amen? Thank you.